Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa mga nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon naman ay nasa ikasampung paniniwala na tayo, ang paniniwala sa karanasan ng kaligtasan. May isang tanong na mahalagang sagutin ng bawat isa sa atin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng maligtas? Kapag naririnig natin ang salitang kaligtasan, madalas iniisip natin ang langit, buhay na walang hanggan, o pag-iwas sa kapahamakan. Tama naman yun. Pero ang kaligtasan ay higit pa sa pagpunta sa langit balang araw. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bagong buhay kasama si Jesus ngayon pa lamang. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 4 na mahalagang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Una, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Sa John 1:12, mababasa natin, "Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Napakagandang balita nito. Hindi natin kailangan bilhin ang kaligtasan. Hindi natin ito kayang pagtrabahuhan. Hindi natin ito makukuha dahil mabait tayo o dahil marami tayong nagawang mabuti. Ang kaligtasan ay regalo. Kapag may nagbigay sa atin ng regalo, hindi natin ito binabayaran. Tinatanggap lang ito. Ganito rin ang kaligtasan. Ito ay libreng kaloob ng Diyos dahil mahal niya tayo. Kaya walang sino man ang makakapagsabing karapat-dapat siya sa kaligtasan. Lahat tayo ay naliligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ikalawa, kailangan nating lahat ng kaligtasan. Bakit? Dahil lahat tayo ay naapektuhan ng kasalanan. Noong sina Adan at Eva ay sumuway sa Diyos sa Hardin ng Eden, nasira ang perpektong relasyon ng tao sa Kanya. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang sakit, pumasok ang pagdurusa, at pumasok ang kamatayan. Mula noon, lahat tayo ay ipinanganak sa isang mundong naapektuhan ng kasalanan. Sabi sa Romans 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Pansinin natin, hindi sinabi na ang ilan, hindi sinabi na ang masasama lang. Lahat, kasama ako, kasama ka, kasama tayong lahat. At dahil dito, kailangan nating lahat ang tagapagligtas. Pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa John 3:16 sinabi, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak." Ibinigay niya si Jesus upang magkaroon tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Ikatlo, paano natin tinatanggap ang kaligtasan? Nagsisimula ito kapag kinikilala natin na kailangan natin si Jesus. Kapag inaamin natin na tayo ay makasalanan. Kapag nagsisisi tayo. At kapag nagtitiwala tayo kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Ito ay tungkol sa pagsuko ng ating buhay kay Jesus. Sabi sa Romans 5:8, "Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, dahil noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin." Napakagandang isipin ito. Hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti muna tayo bago niya tayo mahalin. Minahal niya tayo habang tayo ay makasalanan pa. At kapag lumalapit tayo kay Jesus, pinapatawad niya tayo.
Binibigyan niya tayo ng bagong simula. Ginagawa niya tayong kanyang mga anak. Ika-4, binabago ng kaligtasan ang ating buhay. Maraming tao ang nag-iisip na ang kaligtasan ay para lamang sa hinaharap. Pero ang totoo, nagsisimula itong baguhin ang buhay natin ngayon. Kapag tinanggap natin si Jesus, ibinibigay niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo araw-araw. Unti-unti niyang binabago ang ating isip, ang ating mga ugali, ang ating mga desisyon, ang ating mga prioridad. Hindi ibig sabihin na magiging perpekto agad tayo. May mga laban pa rin tayo. May mga pagkakataong madadapa tayo. Pero may malaking pagkakaiba. Hindi na tayo naglalakad ng mag-isa. Kasama natin si Jesus. At araw-araw, tinutulungan niya tayong maging mas katulad niya. Ito ang tinatawag ng Biblia na paglago sa kabanalan. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Isa itong pang-araw-araw na paglalakad kasama ang Diyos. Kaya ano ang paniniwala natin ngayon? Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan nito dahil lahat tayo ay makasalanan. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. At kapag tinanggap natin ito, binabago ng Diyos ang ating buhay araw-araw. Mga kaibigan, may isang bagay na gusto kong tandaan ninyo. Hindi ka iniligtas ng Diyos dahil perpekto ka. Iniligtas ka niya dahil mahal ka niya. At walang kasalanang napakalaki para hindi mapatawad ni Jesus. Walang taong napakalayo para hindi kanya maabot. Kung lumalapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya, handa siyang tumanggap, magpatawad at magbigay ng bagong buhay. Kaya kung hindi mo pa lubos na naibibigay ang buhay mo kay Jesus, bakit hindi mo siya piliin ngayon? Dahil ang pinakamagandang desisyon na magagawa natin ay ang tanggapin ang kaligtasan na inaalok niya sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Mi na nagpapaalala. Meron ka mang pagkukulang at pagkakamali noon. Mahal ka ng Diyos. At sa pamamagitan ni Jesus, may pag-asa, may kapatawaran at may bagong simula para sa iyo. God bless us all.